Tapos bibili pa yan ng tawa sa hindi. Ano pa ito yung sa roll-on. Siyempre, toothpaste. Mahal din ng toothpaste ngayon. Ngayon, pati nga toothbrush eh. Yung toothbrush nga binibili ko rito, napakamahal eh. Isa mag-iinayang ka eh. Load nila sa O cellphone, load pa. Oo. pagkain. Matindi pa yan kung may jowa pa sa Pilipinas siya. Di ba, no? Magkano pa po ang matitira? Wala na. Mga kalingap at kabagis. Wawa naman, no? Alam niyo po ba, just to give you a fact, mga kalingap at kabagis, Let's no? give you a fact. Yung halagang, let's say, sinasahod nilang 40,000 to 50,000 pesos, halos lampas kalahati po doon, mga kalingap at kabagis. Grabe. Ay napupunta lamang po dito nga po sa sinasabi kong mga expenses nila Wawa dito. naman, no? Nakaka-heartbreak talaga. Pero ganun talaga. Wala tayong maasahan sa Pilipinas eh. Bahay, transportation, pagkain, at mga iba pang bills, utility. May narinig akong comment eh. Sabi daw, pag daw umuwi ng Pilipinas kami, magugutom. Isa nahirap lang patulan. Depende po yan sa OFW. Ayun, sabihin nyo sa akin, Sir Marzano, ba't nasa ka abroad? Alam nyo kung bakit? Kasi alam nyo, baka sabi, Sir Marzano, ba't di ka nalang umuwi ng Pilipinas? Kasi ganito po yun, no? Mahal ko po ang aking trabaho. At the same time, sa Pilipinas kasi, dito sa Singapore kasi, yung ang mga company na rito guys, yung economy ng Singapore ay stable. Napaka-stable. Ngayon sa Pilipinas, pag umuwi ka ng Pilipinas, yung pera mo madaling maubos. Madaling maubos po ang pera sa Pilipinas. Yan po ang totoo. Depende kung magaling ka maghawak ng pera o kaya magninegosyo ka. And then yung economy natin, kung makakuha ka naman ng trabaho, same dito sa yung economy natin hindi po ganun ka-stable. No? Kaya bilang magugulat ka na, bilang may magsasarang company, may babaksang company, may mag-retrench sila. Mawala ka ng trabaho. So, that's why may mga OFW na mga professional, mas pinipili nila sa abroad magtrabaho kasi stable yung company. Kahawak lang kayo ng camera, marunong kayo mag-live, dada kayo ng dada. Sabi nyo, 50 pesos lang. Di ba? Sinampal tuloy kayo ng katotohanan. Even an elementary student can simply calculate this type of Exactly, this type of computation. True. At uulitin ko po, at sa hirap po ng buhay ngayon, di ba? Napakalaking halaga na po ang 50 pesos. Exactly. Marami ka nang pwedeng bilhin sa 50 pesos. Sa mga kababayan. Saka huwag mong inaan yung 50 pesos lang. 50 pesos, mahirap ka hanapin yun, ha? Kasi yan ang mahirap pag Di tulad kasi ng iba, kahit nakahiga lang, walang trabaho, basta may sponsor, buhay na. Di ba, no? Laging buong bibig, pera. Siyempre, ikaw, 50 pesos lang sa'yo yun. Mamaliitin mo yun. Siyempre, ikaw ba naman, wala ka naman trabaho. Kuya-kuyakoy ka lang sa bahay. For example lang to guys, kuyakoy ka dun sa bahay mo lang. Tapos, tatawag si sponsor. Wala ba kayong bigas dyan? Ano kailangan nyo, di ba? Sarap buhay, di ba? So, yung 50 pesos, mali talaga yun. Anak ng tipaklong. Po natin naghihirap. Sa loob lang ng 2 oras. Di ba? Ba? Pares kami ng mindset Diba? ni Ted na. Magla-live sila 9, 10, 11. 2 hours lang. Tapos kikita ka ng 5,000. Saan ka nakakita nun? Mag-tutor ka nga, yung teacher na nagdalubhasa pa, nagmasteral pa, nagdoktoral, mag-tutor sa isang... Di ba? Alam mo, mga attendant, tama yung sinabi mo. Yung iba, nagmasteral. Ako, tulad ko, nag-aral pa ako. Gumastos din kami, pamasahe ko, ganyan. Ilang years bago ako maging engineer. Gumastos ang magulang ko sa akin. Hindi tulad ng iba. Pupunta lang sa diet, pupunta ng Kalingap. Pag medyo nagkaroon na ng pangalan, at namin na uto, walang kahirap-hirap. Kahit anong tinapos mo, may sponsor ka lang. Pakak. Ay, tipong hindi ka naman viral, nakiki-viral ka lang. Di ba? Mag-aabang ka na lang ng sponsor.
Ang sabi ng kaibigan mo, lahat daw mali ang mundo. Yan kasi mahirap pag mukhang pera. Pag mukhang pera, ganun ang mindset mo. Pera-pera lang. Tama si Ate Edna dun di ba? 100 pesos lang per hour. Oo, Oh. 'Di ba? Imagine nyo po yan. di ba? 200 pesos per hour. Kaya yung 2 hours niyang pagtututor sa bata, bibigyan lang siya ng 400, 500, o diba? So, ang 50 Nag-invest pesos pa yan po sa ay pag-aaral. napakalaki po Oo. yan. Nag-invest pa sa pag-aaral, tama yun. Kaya wag lang lalang-langin. No. Ibig sabihin, ang Velvet po ay napaka-generous sa pagbigay sa mga Very generous. ambassadors. Yan po ay Very Laki nun, sobra. generous. nila. Alam mo ba ka, Ate Edna, may kilala nga ako. Ano siya nung araw wala pang YouTube. Wala pang YouTube nung guys. Kasi noon walang YouTube, hirap sumikat. Ngayon para maging artista ka, so talaga makikisabak ka. And then ang nangyayari talaga guys, minsan ang kinikita niya lang sa pag-aartista. Hindi talaga malaki ang kinikita noon. Kasi wala pang YouTube wala pang social media. Talaga pupunta ka sa network para maging artista ka. Minsan, alam nyo guys, minsan 100 lang binibigay sa kanila. Parang 100, ganun. Maliit lang talaga yung binibigay. At minsan nga, ano lang pangkain na lang nila Kasi gusto mo mag-artista hindi ka naman sikat. Magtiis ka doon sa binibigay, di ba? So, hanggang sa nakilala siya, so, pero hindi pa rin na siya naging sikat Then, nag-iba na siya ng career, no? Kasi talagang liit ang pera dyan. Magsisikat ka lang dyan sa artista kung ang magulang mo din artista. No, ganon. Pero ngayon kasi madali na. Kasi may social media na meron ng YouTube, any platform. So, ganon kadali. Kaya ngayon sabi ko nga sa inyo guys, hindi naman sila artista. Pero kita mo naman, kumikita ng 25,000 based sa ating computation. Hi guys! Magandang araw! Marzano TV 2.0 Ang baliw pero paldong-paldong reaktor. Ang sabi ng kaibigan mo, Uy! Good morning! Good day! Especially yung mga viewers natin dito, yung mga solid viewers natin mula Luzon, Visayas at Mindanao, syempre sa buong Mega Metro Manila, syempre sa lahat ng mga solid kalingap. sapatos, upas na Lalo na yung mga masisipag nating kababayan dyan, aliw ng mga kasamahan nating mga OFW sa iba't ibang dako ng mundo talaga namang, ay nako, talagang nakatutok dito sa Kalingap. And shoutout po sa inyo at ingatan nawa po kayo palagi dyan And gusto ko rin po i-shoutout yung mga members natin sa ating YouTube channel. Maraming salamat po. At syempre yung mga moderator natin. At syempre sa lahat ng mga talagang nagmamarathon ng mga video at live ko. Salamat po. At syempre shoutout muna natin lahat ng mga nagmamahal sa Kalingap, especially mga Kalingap partners and reactors. And syempre shoutout din po natin ang nag-iisang ama ng Kalingap na si Kuya Bal Santos Matubang at syempre ang co-founder ng Kalingap ang nag-iisa Ate Edna Vlogs. mas And shoutout din po natin ang nag-iisang direktor nagpapaviral at nagpapasikat. Yan. Nakasabihin iba naman nagpapasikat. Siyempre, ang nag-iisang Kalingap Rob. So anyway, hindi ko na papatagalin guys at panoorin natin itong ano ni Sir Robilito. Ate Edna, nag-real talk na rin sa amin na liit ang 50 na kitaan sa online selling. Naku, mukhang mababara dito si Mrs. 50 pesos. Play natin. Hindi po lalaki ang BSM Kalingap Kape. And at the same time po, yung kanilang produktong ini-endorse ngayon. Kung hindi po, sabihin na nating magaling na experience po ni Ate Edna in regards po sa mga Tama. Agree. business platform na ito, mga Kalingap at Kabagis. Siguro huwag na natin patagalin. Tara po, pakinggan at panoorin po natin si Ate Edna Vlogs. Without further ado, mga Kalingap at Kabagis, narito po yun. Hello, ay mag-play. Ayun. Karamihan binibili ng mga ng mga nagla-live, nagmamine, ay yung mga earrings, necklace, bracelet. Naghahalaga lang po yun ng 400 to 500 ang isa. Kung meron ka pang discount card, membership card, Mas lalo pa bawas liliit. pa yun. So, ibig Correct. sabihin, kung kukuhain mo po kung ilang percent ang 50 pesos ng, halimbawa, ipalagay na lang natin na 500 yung item. Mhm. Halimbawa, 500.
yung item. Pag binigyan Okay. ka ng komisyon sa pagla-live mo ng 50 pesos, that is 10% already. So, napakalaki po. Ang laki. Ang laki Malaki na nun yun, talaga oo, mga malaki kalingap yun. at kabagis, no? At isipin po natin na ang ibinibenta pong produkto is all fashion jewelry po, no? Hindi naman po talagang yung sinasabi nating mga high-end na alahas, yung ginto, no? Yung ang binibenta diyan na nagkakahalaga po ng let's say for example, nagkakahalaga ng mga 5 digit, no? Na mga amount, mga kalingap at kabagis. We're talking about maximum, sabihin na nating 3 digit, no? 3 digit na mga halaga ng mga fashion jewelries, mga kalingap at kabagis, no? And Ang laki nung guys, biri mo ha. Ano ha, kumbaga kung 10%, 50 pesos, 500 ang nabenta. Biro niya, tignan niyo naman guys, 25,000. Sa loob ng dalawang oras yan. Di ba, no? Kita mo, 25,000, no? very simple computation, no? Let's say for example, sabi nga po natin na 10%, no? Malamang sa malamang papasok nga po yung 50 pesos Oo, na yan sa tama. bawat komisyon. Agree. Just imagine na lang po mga kalingap at kabagis the sheer cost ng pwede mong kitain kung sa isang live selling na inyo pong inupuan at nakapagbenta kayo ng let's say a minimum of 100 items mga kalingap at kabagis. No? Minimum of 100 items, minimum of 50 pesos, no, per item. 50 times 500 lang, 25,000. Boss, Obilito. Mga kalingap at kabagis, no? Magkano ang pwedeng kitain ng Yes, isang so- affiliate? Mga kalingap at kabagis. Exactly. Do the math. 5,000. Yan ang calculator ko. Di ba? Yung ano mo na, itodo mo na yung 500 na nabenta nila. Yung mismo ko na, 500 items yung nabenta. Iba pa yun sa depende pa yun sa item. Sabi natin, 50 pesos lahat ng item. No, kahit yung pinakamamahali nilang alahas. Magkano yun? Times 500. 50 times 500, 25,000. 2 oras lang. May pagkain pa sila doon. Pwede pa silang uminom. Pwede silang umihi, tumayo. Ako, may kilala ako. Ang trabaho niya sa electronics, yung gumagawa lang, di ba, yung nag-a-assembly. Misang ingi siya, di siya makaihi agad eh. Ha? Tinitiis niya eh. Yung mga driver lang din. Yung tatay ko, naging driver din yun. Tinitiis niya eh. Di ba? Yun lang naman eh. Saan ka? Tapos sila, 2 oras. 25,000. Di ba? No? Saan ka makakakita, mga kalingap at kabagis, no? Ng isang platform, isang klase ng pag-online selling na sa isang upuan lang, Yes, maximum 2 oras, 2 oras lang. ay kaya mong kumita, mga kalingap at kabagis, ng ika nga ay halagang 5,000 piso. Di ba? Tama yun. No? Kita na po yan ng isang labor, Oo. skilled labor sa atin sa Oo. Pilipinas ng 6 or 1 linggo, mga kalingap Grabe, 1 linggo. at kabagis. Sa kanila, kinita lang po nila Yung 5, ba yun? Yung computation is 10,000 ba? ng 2 oras. Maliit pa po ba yun? Mga kalingap at Sobrang kabagis? laki niyan. Sobrang Maliit laki. pa po ba yung halagang 5,000? Sobrang laki niyan. Balita ko pala. Dati sabi ko kasi 30,000 manager. 50,000 na daw manager. Sabi natin 60,000. Biriin mo kung nagla-live sila 3 times magkano na 'yon? 'Di ba isipin niyo 25,000 8 times yung 25,000 times 8 times 3 nyo yan. Tatlong beses sila nagla-live. Magkano? 75,000. 'Di ba ang lupit nun? Dahil mo pa rin manager. Nakaupo ka lang. Diba? Sa 5,000, mga kalingap at kabagis, sa isang jeepney driver, sa isang namamasada, na nakakapag-take out lamang po, mga kalingap at kabagis, sa mahal ng diesel ngayon, mga kalingap Lalo at yung kabagis, diesel ngayon, sobrang mahal. ay nakakapag-take out na ng sabihin na nating 500 piso. Tama. Siyempre, sa hirap ng kon ngayon, sa hirap Totoo ng yan, bilihin, Totoo no? yan. Swerte nila kung makalinis na po sila Yes. ng 500 Agree. na boundary Tama. sa araw-araw. Sobra. Bawas na yung kanilang diesel at yung kanilang boundary doon sa kanilang amo. Tama ka naman, boss. Yung Emilito. 5,000 piso po, mga kalingap at kabagis, ay kaya nilang kitain yun ng 10 araw. Which is, again, mga kalingap at kabagis, sa isang upuan lang. Maximum 2 oras, minimum of 1 hour, kinita lang
yung 5,000 ng isang upuan lang. Grabe, di ba? Maliit pa po ba? So, Ang laki nun. 50 pesos minimum per So, item. laki nun. Come on! Laki nun. Come on! Pambihira. Basic kwanto di ba? Basic arithmetic. Oo. Mga kalingap at kabagis, no? Dapat kasi, pinakompute muna niya doon sa asawa niya. Hindi, magla-live kayo. Akala nyo naman, nakahawak lang kayo ng camera. Marunong kayo mag-live, dada kayo ng dada. Sabi niyo, 50 pesos lang. Oh, di ba? Sinampal tuloy kayo ng ng katotohanan. Even an elementary student can simply calculate this type of kwanto. Exactly, This type of computation. True. At uulitin ko po, at sa hirap po ng buhay ngayon, Oh, di ba? Napakalaking halaga na po ang 50 pesos. exactly. Marami ka nang pwedeng bilhin sa 50 pesos. Sa mga kababayan Saka ko, huwag mong inaano yung 50 pesos lang. 50 pesos mahirap ka hanapin yun, ha? Kasi may yan ang mahirap pag no? Di tulad kasi ng iba, kahit nakahiga lang, walang trabaho, basta may sponsor, buhay na. Di ba, no? Laging buong bibig. Ano daw, pera. Siyempre, ikaw, 50 pesos lang sa'yo yun. Mamaliitin mo yun. Siyempre, ikaw ba naman, wala ka naman trabaho. Kuya-kuyakoy ka lang sa bahay. For example lang to guys, kuyakoy ka dun sa bahay mo lang. Tapos, tatawag si sponsor. Wala ba kayong bigas dyan? Ano kailangan nyo, di ba? Sarap buhay, di ba? So, yung 50 pesos, mali talaga yun. Anak ng tipaklong. po nating naghihirap ngayon, 50 pesos. 50 pesos. Meron ka nang sabihin na nating kalahating kilong bigas Di ba? at meron ka ng mabibiling kahit papaano po sigurong sardinas, Ay! itlog sa mga kababayan po Oo. nating naghihirap Naklampot. para mairaos po yung isang kainan. Maliit o malaki? Siguro sa mga mayayaman, maliit. Malaki na Pero yun. sa mga kababayan po Oo. nating nasa laylayan Malaki ng na yun. kahirapan, Malaki yan. malaking halaga na po yan. Oo. Ako nga, naranasan ko, Boss Sobilito. Yung 100 pesos, nagpapasok kasi ako sa school, guys. 100 pesos from Muntinlupa to Manila. Sa Manila kasi ako nag-work as a scholar. Yan. So, tapos kung 100 pesos yung pera ko, matitira na lang sa akin is 10 pesos. Ang pagkain ko na lang noon, kasi mayroon ka pang magsiserox ka pa, pamasahe kasi talo ko malaking pamasahe ko. And then mga xerox, magbabayad ka, pupunta ka pa ng computer shop para lang computer engineer po kasi ako So, wala akong computer, nagirenta lang po kami ng computer. So, bawas yung pera ko. So, matitira ko na lang pera ay 10 piso, 10 pesos. Paano ako nakakasurvive? Nagbabaan lang ako ng pagkain, tapos sa tanghali, no? Ang kinakain ko itlog tsaka kanin lang, worth 10 pesos. Tapos may sabaw kang kinakain na lasang medyas. Ganun po. Let's go! Paano kung magbenta ka ng 100 items? Magkano yun? Di 5,000. Napakalaki po. Saan ka nakakita? Nakikita ka ng 5,000 sa loob lang ng 2 oras. Di ba? Ba? Parehas kami ng mindset diba? ni Ate Edna. Magla-live sila 9, 10, 11. 2 hours lang. Tapos kikita ka ng 5,000. Saan ka nakakita nun? Mag-tutor ka nga yung teacher na nagdalubhasa pa, nagmasteral pa, nagdoktoral, mag-tutor sa isang Di ba? Alam mo, mga tenda, tama yung sinabi mo. Yung iba, nagmasteral. Ako, tulad ko, nag-aral pa ako. Gumastos din kami, pamasahe ko, ganyan. Ilang years bago ako maging engineer. Gumastos ang magulang ko sa akin. Hindi tulad ng iba. Pupunta lang sa diet, pupunta ng Kalingap. Pag medyo nagkaroon na ng pangalan, at namin na uto, walang kahirap-hirap. Kahit anong tinapos mo, may sponsor ka lang. Pakak. Ay, yung tipong hindi ka naman viral, nakiki-viral ka lang. Di ba? Mag-aabang ka na lang ng sponsor. Ang
ang sabi ng kaibigan mo. Lahat daw mali ang mundo. Yan kasi mahirap pag mukhang pera. Pag mukha kang pera, ganun ang mindset mo. Pera-pera lang. Tama si Ate Edna dun eh, di ba? 100 pesos lang per hour. Oo, Oh. 'Di ba? Imagine nyo po yan. di ba? 200 pesos per hour. Kaya yung 2 hours niyang pagtututor sa bata, bibigyan lang siya ng 400, 500, o diba? So, ang 50 Nag-invest pesos pa yan po sa ay pag-aaral. napakalaki po Oo. yan. Nag-invest pa sa pag-aaral, tama yun. Kaya wag lang lalang-langin. No. Ibig sabihin, ang Velvet po ay napaka-generous sa pagbigay sa mga Very generous. ambassador-ambassadress. Yan po ay Very Laki nun, sobra. generous. kanila. Alam mo ba ka, Ate Edna, may kilala nga ako. Ano siya nung araw wala pang YouTube. Wala pang YouTube nung guys. Kasi noon walang YouTube, hirap sumikat. Ngayon para maging artista ka, so talaga makikisabak ka. And then ang nangyayari talaga guys, minsan ang kinikita niya lang sa pag-aartista. Hindi talaga malaki ang kinikita noon. Kasi wala pang YouTube wala pang social media. Talaga pupunta ka sa network para maging artista ka. Minsan, alam nyo guys, minsan 100 lang binibigay sa kanila. Parang 100, ganun. Maliit lang talaga yung binibigay. At minsan nga, ano lang pangkain na lang nila Kasi gusto mo mag-artista hindi ka naman sikat. Magtiis ka doon sa binibigay, di ba? So, hanggang sa nakilala siya, so, pero hindi pa rin na siya naging sikat Then, nag-iba na siya ng career, no? Kasi talagang liit ang pera dyan. Magsisikat ka lang dyan sa artista kung ang magulang mo din artista. No, ganon. Pero ngayon kasi madali na. Kasi may social media na meron ng YouTube, any platform. So, ganon kadali. Kaya ngayon sabi ko nga sa inyo, guys, hindi naman sila artista. Pero kita mo naman, kumikita ng 25,000 based sa ating competition. Sa loob ng 2 oras. Yeah. Mas natutulungan sila. Saan ka nakakita ng bibigyan ka ng 5,000 sa pagtrabaho mo lang ng 2 hours? Para kang nasa abroad. Di ba? Para kang nasa Sandali, abroad Ate Edna. yan. Tinalo pa yung nasa abroad. Oo. Tinalo pa po yung nasa abroad. Ate Tinalo Edna. pa. Oo. Di ba? Mm. Yung mga nasa abroad po, ito, real talk lang tayo Real talk lang po para sa mga kaalaman. Mm. Para sa kaalaman ng ating mga kababayan na ang iniisip nila na ang mga abroad po ay mga Malaki ang mayayaman. sahod. Oo. No? Depende na lang yan kung ano yung mo. Kung professional ka, syempre may mga skilled talagang malaki ang sahod ng skilled kung may mga overtime, lalo na sa mga gumagawa ng build. Depende po yan. Pero most of the time, marami mga nasa abroad, baon din talaga sa utang. No? Maraming baon sa utang. Depende sa kung anong trabaho. Kasi meron ako kilala rito, expat. Talaga sobrang laki ng sahod. Kasi ano siya, consultant. No, consultant siya dito sa Singapore, so kumikita siya ng kalahating milyon. OFW siya. No? OFW. Kaya lang, syempre, alam mo naman sa Pilipinas, mas malaki kasi ang value dito ang value mo Kaya ibang mga engineer, mga doktor, dito nagpupunta. Kasi mas malaki yung pera Kaya ganon. Pero may mga kababayan tayo talagang, yung sinasabi nilang 25,000, iba, isang buwan na sahod yun ng OFW rito. Sa Singapore, kung di ako nagkakamali. I-correct niyo po kung mali ako kasi alam ko ganun 25,000 na. Mas baka ganun kataas yung sahod ng iba rito. Di ba? Yung ang mga iniisip ay mayaman ng mga abroad. Kaya pag hindi po na wawa pagbibigyan, pag umuwi ay galit na galit. Sabihin na nilang nakakuan na po, no? Nakatapak lang daw po ng ibang bansa ay hindi na daw po ma-reach. Alam mo, problema sa mga ganyang mindset. Nung umalis yung OFW, wala man lang inambag yung mga punyetang yan. Dahil mga kapitbahay mo, mga ingitero-ingitera. Wala naman lang inambag nung pumalis ka. Nung umuwi ka, umuwi ka ng galing abroad, abay, nag-i-expect ng kailangan bigyan mo din sila. Abay, teka, pumunta ko ng abroad para mabuhay ang pamilya ko, hindi para kayo, sa kaluhudyo. Di ba? Ba't dapat sila meron pag di mo binigyan masama loob? Lalo ibang, bisa ito, real talk din naman. Minsan yung kamag-anak mo pa. Hindi ko inano yung mga kamag-anak natin, no? Pero minsan, di ba, syempre, hindi naman kayo yung first family. So, yung OFW, dapat ang pinaka-priority niya, yung first family niya. No? Kung hindi tayo bigyan, okay lang. Kung bibigyan tayo, be thankful pa rin.
Diba kasi ako kumitita ako sa Japan. Binibigyan kami hindi kami umaangal. Kung may bibigyan niya kami, magpapasalamat kami. Kung hindi kami bibigyan, magpapasalamat pa rin kami kasi tinutulungan pa rin naman kami. So, di ba? Oh, ganun lang. Hindi po nila iniisip yung mga sakripisyong nangyayari dito sa ibang bansa, Tama, mga kalingap oo. at kabagis. Tama. No? Just to give you an idea, average no, ng regular na nagtatrabaho po. Let's say for example, dito po sa lugar namin. Saan ba, Average man? lang po ito mga kalingap at Middle East ba kabagis, yan? Middle East ba yan, Ma'am Boss Bilito? ay kumikita po sila sa pera po natin, no? Magkano? Ay sa isang buwan po. Mababa na po yung 41,000 to 40,000 pesos. Talaga? Oo, ganun. Liit na, no? Mga kalingap at Maliit yung guys. Pera pa yung kung umuupa sila ng bahay yan, pagkain pa nila. kabagis. Oo. Pero may catch. Ano yun? Siguro iisipin nila, malaki na yan, 41,000. O let's say maximum 50,000 pesos Kasama na ba dyan yung overtime nila? Kasi may overtime pa yan eh. sa isang buwan. Malaki na yan. Pero Pero- maliit yan. Maliit yan. So, ang hindi po nila alam, mga kalingap at kabagis, doon po sa 41 or sa 50,000 pesos, Uy. ibabawas pa po nila yung pagkain nila, Ayun. yung oo. renta ng kanilang Oo. tinitirhan, Nako. yung transportation nila, Nako, late na. yung sa internet nila Oo. o sa Tapos bibili pa yan ng ng tawas. Hindi. Ano pa ito yung sa roll-on. Siyempre, toothpaste. Mahal din ng toothpaste ngayon. Ngayon, pati nga toothbrush eh. Yung toothbrush nga binibili ko rito, napakamahal eh. Isa mag-iinayang ka eh. load nila sa O cellphone, load pa. Oo. pagkain. Matindi pa yan kung may jowa pa sa Pilipinas siya. Di ba, no? Magkano pa po ang matitira? Wala na. Mga kalingap at kabagis. Wawa naman, no? Alam niyo po ba, just to give you a fact, mga kalingap at kabagis, Let's no? give you a fact. Yung halagang, let's say, sinasahod nilang 40,000 to 50,000 pesos, halos lampas kalahati po doon, mga kalingap at kabagis. Grabe. Kaya napupunta lamang po dito nga po sa sinasabi kong mga expenses nila Wawa dito. naman, no? Nakaka-heartbreak talaga. Pero ganun talaga. Wala tayong maasahan sa Pilipinas, eh. Bahay, transportation, pagkain, at mga iba pang bills, utility. May narinig akong comment, eh. Sabi daw, pag daw umuwi ng Pilipinas kami, magugutom. Isa nahirap lang patulan. Depende po yan sa OFW. Ayun, sabihin niyo sa akin, Sir Marzano, ba't nasa ka abroad? Alam niyo kung bakit? Kasi alam niyo, baka sabi, Sir Marzano, ba't di ka nalang umuwi ng Pilipinas? Kasi ganito po yun, no? Mahal ko po ang aking trabaho. At the same time, sa Pilipinas kasi, dito sa Singapore kasi, yung ang mga company na rito guys, yung economy ng Singapore ay stable. Napaka-stable. Ngayon sa Pilipinas, pag umuwi ka ng Pilipinas, yung pera mo madaling maubos. Madaling maubos po ang pera sa Pilipinas. Yan po ang totoo. Depende kung magaling ka maghawak ng pera o kaya magninegosyo ka. And then yung economy natin, kung makakuha ka naman ng trabaho, same dito sa mo, yung economy natin hindi po ganun ka-stable. No? Kaya biglang magugulat ka na, bilang may magsasarang company, may babaksang company, may mag-retrench sila. Mawala ka ng trabaho. So, that's why may mga OFW na mga professional, mas pinipili nila sa abroad magtrabaho kasi stable yung company. Hindi dahil pag umuwi ka ng Pilipinas, hindi totoo yun. No, hindi totoo yun. Hindi lang kasi stable. At walang yung trabaho kasi, bihira sa Pilipinas. Kaya mag-question na pag di ako magugutom, no? Di ako magugutom. Ang magugutom yung umaasa sa sponsor. Tawa ng tawa sa pwesto ko, pero tingnan mo. Oo, yung magugutom yung umaasa sa sponsor. Minamaliit yung 50 pesos. Tis. Yung matira po doon, siyempre ipapadala pa po nila sa Pilipinas. Tama naman. Magkano lang natira na Oo. pang-allowance nila sa pang-araw-araw? Wala na. Oo. Kaya wag po sanang magsasama ang loob ng mga ibang kababayan po natin na pag meron po tayong kamag-anakan na umuuwi at nagbabakasyon, ay iisipin natin na napakayaman na po dahil nakapag-abroad. Kaya iba nga nag-a-abroad, kawawa nga, nagkakasakit pa. Paano? Nagtitiis ng gutom. Minsan, iing-ihi. Pinipigilan. Bakit?
Para lang maghanap buhay. Tignan mo, later on, nagkakasakit yung OFW. Pero yung kamag-anak sa Pilipinas, sarap buhay. Upload sa Facebook. Di ba, no? We are so blessed. Pero yung pera, yung pinang selfie mo, pinibili mo yung cellphone, pinangluho mo, galing sa sa kamag-anak mo, sa kapamilya mong naghihirap sa Pilipinas na nagtitiis minsan, may sakit na pala, hindi lang sinasabi. Kasi ayaw mag-alala, ayaw gumastos. Ibig na ipan-check up sa sarili, ibinibigay sa mga pamilya, di ba? No? Kasi hindi po ninyo alam, Oo. no? Ang kanilang katayuan Tama. dito sa ibang bansa. Agree. Kung paano ang kanilang magkano ang kanilang sahuran, ano ang living condition nila, Yes. paano nila nasusurvive yung araw-araw True. nila. Wala po kayong idea. Yes. Kaya ang ganang sa akin lang, i-appreciate na lang po natin kung meron man silang may aabot sa inyo Tama at naman. kung anumang bagay iyon Tama na meron silang may aabot. At kung hindi man kayo mapagbigyan sa kagustuhan ninyo, let's say pautangin, dapat maintindihan nyo rin po, mga kalingap at Hirap kabagis talaga yung sa abroad. pinagdadaanan nila Hirap. dito. Lalo na yung mga talagang hindi naman guys professional. Kahit nga professional din, nakakaawa din minsan po eh. Minsan kasi, depende kasi sa nag-a-abroad eh. Dalawang klase po ang nag-a-abroad. May nag-a-abroad, yung sahod niya kanya lang. Hindi siya nagpapadala. Bakit? Kasi yung pamilya niya mayaman na eh. Stable na sila. Kaya lang, nasa abroad siya. Kumbaga parang, kaya lang siya nag-abroad. Parang, syempre, mas nabibili niya yung luho niya eh. Sa Pilipinas, magtrabaho, magkano value ng pera doon. So, mag-abroad ka na lang. So, meron namang OFW. Kahit napakalaki ng sahod niya. Yung sahod niya, nahahati. Bakit? Sa dami ng tinutulungan sa Pilipinas. Kaya minsan, kahit sabi mo engineer yan, professional yan, makigugulat ka, hirap na hirap. Bakit? Sa dami ng tinutulungan niya. Nakakaawa din po talaga. Kaya hindi porket malaki ang sahod, talaga maganda. Depende po yan sa tao, sa sitwasyon. Magkakaiba po ang sitwasyon ng tao. So, pero lahat naman ng OFW talaga naghihirap po. Totoo po yan. Huwag nyo tignan yung sahod, tignan yung hirap at pagtitiis ng isang OFW. Saludo po ako sa mga OFW. No? Lalo na yung mga OFW na nanonood sa akin palagi. Love na love ko kayo guys. Kaya andito ako para, yun, no, nag-react tayo, hindi lang nagpapa-enjoy. At the same time, nagbibigay tayo nagbibigay tayo ng payo, di ba? And the same time, para yung lungkot nyo ay mawala. So, kaya that's why ginagawa ko itong reaction video. Dahil marami po akong nababasang comment sa mga reaction video ko na talagang natutuwa sila sa mga reaction video ko. So, maraming salamat din sa Kalingap, di ba? Dahil sa Kalingap, meron tayong pinapanood, no? At nagbibigay sa ating inspirasyon, di ba? Huwag nyo nang panoorin yung mga anti-Kalingap. Lalo yung mga pangit ng ipin, no? Nakalabas, di ba? Ba't ba tayo napunta dyan? Pagpatuloy na lang natin. Tuloy mo na! Na. Oo nga, napahaba tayo. Kung yung item ay ano lang, 400 lang, o edi nasa, nasa 12%. Oo. Mataas. So, malaki na po yan. Wala kayo. Pabuti kung ang item ay 5,000, bigyan ka ng 50 pesos, yun. Maliit yun. Naibenta mo 5,000 na worth ng isang item, tapos ang mo lang, 50 pesos, yun ang mali. Yun. Nag-guess nyo? Tama si Ate Edna. Pero kung ang mga item, magkano lang mga item? Mumura nga ng mga item ng velvet. O, bigyan ka ng 50 pesos. Ay, kahit ako, pagbigyan ako ng 50 pesos ni Kuya, Diba? magla-live na ako sa velvet. Oo, Di lang ako kinukuha na ambassadress ay. Ayan na, Oy, Velvet Box. Narinig nyo yun? Dapat nga, pwede rin good idea yun. Si Ate Edna, kunin nila, di ba? Mayroon silang item na pang matanda. Ako ang kukuha. Para sa akin, good idea yun. Dapat yung Velvet, marinig na sinabi ni Ate Edna. Ang ganda na sinabi ni Ate. Agree ako dun eh. Kasi may mga viewers sila, mga senior citizen, di ba? Kanya na model Oo. na ambassadress. Tama yun. Agree ako dun. Kumbaga, parang gusto ni Ate Edna, pwede siya maging model na itong ang pag-aalas, pwede kahit matanda ka na, may edad ka na, di ba? Pwede naman, no? Mga kalingap at kabagis, no? Pwede. Na magkaroon ng ikangay Pwede line yun. of fashion jewelry sa velvet box Pwede yun. na naka-inline Oo. sa mga sabihin na nating titos, titas, Oo. lolos, and lolas. Titos and titas, agree ako dun. Diyan, pasok na pasok si Ate Edna, Agree ako dun. no, na maging brand ambassadress. Sayang ang 50. Di ba, Ate Edna? Sige, matuloy natin. Bigyan ako ng
20 pesos, ay Oh, kakagatin diba? ko na yun, guys. Kahit Ayun nga ako. lang Ate Edna, baka ang mangyari dyan, baka sabihin nila, kailangan may discount kasi senior eh. Baka yung Ayaw nga, no? Oo nga, no? Hindi, alam mo, sa senior naman, hindi naman, ang may discount lang palagi, Boss Obilito, pagkain, mga necessities. I don't know, pag mga alas, alam ko wala naman. Kasi luho na yan eh. Parang sa Singapore, may mga tax dito, malalaki yung tax pag yung mga luho. Mga damit, mga sapatos, malalaki tax yan, alam, yung mga sigarilyo, yung mga ganon. Pero yung mga pagkain minsan, pag may mga ano, alam ko, yun ang may discount. Yun ang may discount. Pero sa mga ano, luho, alam ko wala. Kasi, hindi naman, kasi may mga senior citizen, mayayaman, may pera eh. Karamihan kasi mga senior, pag nag-retire na yan, may mga pera yan, karamihan. yung 50 pesos mabawasan pa kasi may discount bilang Oh. senior. Joke lang po, joke lang. Pagpatuloy natin. O kahit libre na lang, tulong ko na lang. Kasi kay Kalinga Prab, sa kanila naman yung, Tama. Oh. Yun lang. yung business. O, di ba? O, unang sahod daw ni Beyonce, 40,000. O, di ba? Siya, Laki. Diba? yan, guys. Huwag nating langlangin yung 50 pesos. Kasi Grabe, no? 40,000. depende po yun dun sa item na binibenta. Kapag ang Correct. item po ay 500, Di ba? di ba? Mahal na yung 500 na yun. Oo. Nakikita ko, naririnig ko yung mga paglalive. Meron lang at 300, Oo. 400 kasi may discount. Ang laki-laki na po nun. O, di ba? 50 pesos. Makabenta siya ng 100 items. Eh, di may 5,000 siya. O, saka nakita ng 5,000. Nakita ng isang Yes. estudyante. Tama. So anyway, tapusin na natin to guys. Maraming salamat kay Boss Obilito. Shout Yeah, out. yeah. So anyway guys, may natutunan ba kayo? At gusto kong marinig ang inyong reaction dito sa ating pinag-usapan. Agree ako kay Ate Edna. Napakaswerte, no, ng mga nasa velvet box. Lalo na yung mga Kalingap Angels na nakuwang ambassadress. Di ba? Napakaswerte nila guys. Talaga napakaswerte. As compared sa ibang angel, di naman lahat ng angel nakukuha ng velvet. Di ba? Napakaswerte nila. Kaya yung sinasabi ni Mrs. 50 pesos, siguro masarap ang buhay niya, di ba? Ewan natin. Minamalit yung 50 pesos. So anyway, please comment down below and comment po kayo dyan. Ito po ang paborito nyo reactor. Ang baliw pero paldong-paldo. Ang nag-iisang Marzano TV 2.0. Salamat kay Sir Obilito. Supportahan po natin. Obilito TV Official. And ito po ang paborito nyo reactor. Ang nag-iisang Marzano TV 2.0. Bye-bye. Paalam po.